a perfect God. And there is, because He is a perfect God, therefore, God's perfect move sa kanyang perfect timing, sa perfect season, kahit imperfect tayo. Ang gumalaw ka, of course, that's very important. Gusto ni Lord gumagalaw ka, pero masasabihin minsan sa'yo ng Panginoon, huwag kang galaw ng galaw, I'm making something new sa life mo, wherein ang response mo lang is to stay where you are. Kasi minsan, pag gumagalaw ka, andyan na pala yung blessing mo, andyan na pala yung breakthrough mo, pero kadalasan bago ang breakthrough, most of the time may breaking. People keep on praying about breakthrough, but don't you know, before the breakthrough, there will be always a breaking sa buhay ng tao. Karamihan ng tao na nagkaroon ng breakthrough, nagkaroon muna ng breaking. So if you are broken right now, congratulations, you are near to your breakthrough. Let me share a testimony. He went to the church, na ang pera niya at that time, 4 pesos. You know what happened? Pagkatapos ng sabi niya kay Lord, nung Sunday na daw yun, Lord, wala ako maibigay sa'yo. Wala ako, Lord, pang offering, wala ako, Lord, pang tithes. Kasi, Lord, 4 pesos na lang ang pera ko. Bukas, Lord, mag-i-school ako, Lord, walang pang gasolina ng motor. Yun ang sabi niya kay Lord, guess what? Pagkalabas niya ng church, yung cellphone niya, ang dami ng tawag, ang dami ng text. At yung nagte-text sa kanya, yung napakatagal na panahon, dinededma niya na tao. Kasi may isang, isa sa work ni John is nag-aayos siya ng mga computer, laptop, and also mga cellphone. May part ang cellphone na durog na pwede na siyang itapon pag nakuha mo, wala na siyang use sa iba. Ang ginawa ni John, kinulek niya ang part ng cellphone na yun. Pero pwede niyang tinatapon lang yun at basura na yun sa mata ng iba. So inipon niya. Nakaipon siya ng 30 pieces ng part ng cellphone na yun. At yung taong nagme-message sa kanya long ago, sabi niya, dinededma ko ate kasi gusto ba namang bilhin? Oh, pwede ko na siyang itapon. Pero gusto ba namang bilhin ng napakababa, ganito lang? Sabi niya, pwede naman, pero pwede kong mapakinabangan o pwede kong itapon, pwede ko ibenta, pero wala pa sa mood ako magbenta, sabi niya. But at that time, he was surprised. Kasi bigla siyang, nung message siya, pwede ba makipagkita sa'yo? And then pagkatapos, I'm gonna buy sa ganitong presyo, meaning nag-increase ng how many times ang presyo sa kanya nung part ng cellphone na yun. At nung inipon niya, feeling niya basura na, edi nakipagkita sa kanya sa bahay. Pag-ipon niya, binilang nila 30 pieces. Binayaran siya ng 10,000. So sabi niya, hindi ko alam na pang basura ko na dapat yun, wala na yung use. Gravity ang, you know what? The moment na binayaran siya, sabi niya lang kay Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sobrang thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Tapos sabi niya sa akin, ang highlight ng testimony niya, grabe si Lord. Grabe siya mag-move, te. Yung walang-wala na ako, sabihin natin, te, sa ibang 10,000 lang yan. Pero grabe talaga ang kamay ng Diyos, te. Not everyone can recognize the hand of God. Pero kung ikaw ang isang tao na sa simpleng move ng Panginoon, lalong walang-wala ka na, makikita mo, it was the move of God. So, ibig sabihin, not your move, but God moves in your life na masasabi mo, it was God. Na walang lalabas sa bibig mo, hindi dahil magaling ka, kundi dahil magaling ang Diyos sa buhay mo because He is a perfect Father, a perfect God sa perfect timing niya. So you see how God provides? Kaya ang lagi ko sa kanya sinasabi, kahit walang-wala ka na, honor the Lord. Lagi ko siya rin remind yan. And not only him, but also other people. And let me also encourage each and everyone. Ang katwiran namin kahit walang-wala ka na, honor the Lord. Kasi minsan hindi na tayo tapat, pero ang Diyos tapat pa rin. Minsan nagkukulang tayo, pero ang Diyos hindi magkukulang sa ating buhay. And I pray today na every move of God, it may be small, it may be big, pero sana ma-notice natin, makita natin sa simpleng blessing, walang ibang lalabas sa bibig natin, Lord, thank you, Lord. The more you go against the will of God, the more na masasaktan ka. Hahayaan ng Panginoon na mag-move ka. That's okay, because hindi siya controlling na Diyos. Kaso nga lang, aantayin din ng Diyos na pagod ka na talaga, sasabihin mo, Lord, ikaw naman. Pero ang kagandahan dyan, pag nakita mo ang difference between the move of God and the move of man, napakalaki talaga ng difference. Even sa mga connection, iba yung manufactured na connection mo,
kesa sa connection na ang Diyos mismo ang nagbigay sa'yo. Yung tipong minanipula mo lahat ng bagay-bagay, yung success mo, minanipula mo lahat, pero pag si Lord nagbigay ng success, talaga naman, ang pangalan ng Diyos ang mag-glorify sa life mo. Not only you will glorify God with your lips, but you will glorify Him with your heart. Alam mo kung ano minsan, just be there. Anong gagawin mo dito? Bakit andito ako? Anong gagawin ko? Ano bang mangyayari? Ang gawin mo lang, kahit minsan ayaw ng paa mo, just be there. Who knows? Just show up, not show off. Just be there. That's the plan of God. Move yan ng Panginoon. Linalagay ka sa lugar na hindi mo na naman ine-expect na andun ka sa time na yon. Pero ang importante, andun ka. Pero anong mangyayari? Anong benepisyo ko? Ang kailangan mo lang mag-obey. Huwag ka kaagad mag-expect ng benepisyo kasi sa pag-umibok pa lang, may benepisyo na dyan. You know why people, maraming tao madalas nawawalan? Kasi hindi pa nga sila nag-obey. Ang tinatanong, what's my benefit? People always ask for benefit, pero hindi pa yan nag-obey. Pero try to obey, and the benefits will follow. Obey the Lord. Your benefit is coming. Proverbs chapter 16, verse 9. In their hearts, human plans their course, but the Lord establishes their steps.